Hello, magandang hapon sa lahat. This afternoon, napaka-historic. But before that, I would like to request you to share, subscribe, then like my videos. Okay, thank you. And actually, this is a breaking news pa hanggang ngayon. Nagsisimula lang about 2 to 3 hours ago. So, tungkol ito doon sa binabalak ng nilang impeachment case na ipapile nila kay BP Sara. At ngayon na ang araw ng katuparan ng kanilang intensyon to file an impeachment case against BP Sara. Ang nakakatawa dahil alam naman natin na talagang i-file yan at mamadaliin yan. Dahil maraming beses na nila sinabi na kailangan sa madaling panahon ma-impeach si BP Sara. At naghahabol sila ng panahon. Si PBBM patuloy pa rin ang pagdadrama. Kunwari, talagang ayaw niya na ma-impeach si Inday Sara. Pero baliktad naman yung kinikilos niya at yung ginagawa ng mga alipores niya. Ngayon, natupad na. Kasi kanina, habang naipile na yung kaso, yung impeachment case, kunwari, nagtitext pa ito si PBBM doon kay, I think, Roman, taga Bataan, yung congresswoman na congressman. Nag-text daw doon na ayaw niya na talagang ma-impeach si BP Sara dahil nga hindi daw yung productive. Tulad ng speech na ginawa niya yung nakaraang araw. Alam na natin na ano lang yun, palamuti lang yun para sabihin at hindi siya sisihin ng mga tao na talaga siya ang promotor ng impeachment na ito. But, klarong-klaro, yan sinusunod mo lang yung playbook ninyo ni Martin Romualdez. Natakot kayo kung ano mangyayari na lalaki itong people's power, yung mga rallies. Kaya inunahan ninyo na sa tingin ninyo kaya nyong kontrolin. Ngayon, marami lang kunwaring tinatawagan niya na kunwari yung ang nagpatotoo na talagang hindi siya ayon doon sa impeachment case na yan. Kunwari, tinatawagan niya si yung one party list na congressman na si yung Gutierrez. Then yung si Zamora. Kunwari daw na-text niya. Sabi pa, hindi raw nila na tanggap dahil nag-text daw doon si PBBM sa kanila na sang-ayon daw sa kanilang mga pag-iisip na ayaw nila na mapailan ng impeachment si BP Sara. Pati yung isa doon na nagsasabi na wala silang magawa dahil karapatan nila kung ma-verify na yung impeachment case na yan na true to form and substance, talagang maitutuloy nila yan. Kunwari, so yun ang playbook nila na talagang i-impeach nila si BP Sara. So, yung mga nandoon nagpa-file, alam na natin kung sino, yung leftist talaga. Akbayan. Sino ba si Akbayan? Si Akbayan ang partido ni Risa Hontiveros. Nandoon yung representative nila, si Reginald Velasco. Yun ang ngayon chairman yata ng Akbayan, nandoon. Sino pa? Si Laila de Lima, nandoon din, of course. Magpapakita yan doon, magpapabida yan doon na talagang isa siya sa mga taong nag-file ng kaso na yan. Then si Yeng Bilis, ito si Yeng Bilis dating nasa kabinete yata ito ni PRRD, sa peace negotiator dati. Diyan sa South, sa MI11. Yan ang pagkakaalam ko. Yan of course, si
running press na walang tinatakbuhan, si Robert Reyes. Sila ang mga prominenteng tao doon. Nakalagay sa kanilang petition, sa kaso na sinampa nila, na mga various businessmen and religious leader and some political leaders yung sinabi nila. Tama naman, political leader naman si De Lima. So, yung mga kasong sinampa, yung sinabi na to ni TMU na nung na-interview siya nakaraang araw, no, hindi talaga sila magpapigil. Kaya ito na yon. So, ano bang pangalan nun? Si abogado nila na nandoon din nung hearing sa Kongreso. So, yun na ang pinail nila, betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, at ibang high crimes. Hindi pa ma-determine kung anong high crimes na yun, pero sa narinig ko, corruption dahil dyan sa confidential fund. Then, plunder dahil doon sa OBP, may plunder doon daw. Yun ang pinapile nila. So, ngayon, may isa pang kaso na parang bribery dahil doon sa lumulutang na namimigay doon ng pera si BP Inday. So, nagaling naman ni Lisa Aranita. May proof naman si Inday na video. So, yun ang mga basehan nila. Yung talagang case, kung hindi pa dinidivulge. I don't know ngayon kasi nasa media na yung ibang mga papilis, yung mismong papilis sa impeachment, hawak na nila. So, lalabas yan mamaya. But, yun nga nakakatawa. Dahil hanggang ngayon, naging plastic pa si BBM. Gusto pa niyang papaniwalain tayo na wala siyang kinalaman dyan sa impeachment niya yan. Nagtitext pa kunwari. Tulad ng pag-text doon kay Tunying, nag-leak daw yung text, kaya ganyan. The same drama, the same playbook na ginagawa nila. So, ano mangyari ngayon? So yan, isubmit sa committee, sa isang committee dyan sa House of Representatives na mag-determine kung tama ba yung form and substance ng pinail na impeachment case. Sa tingin mo, hindi kaya tama yan? Paano hindi maging tama yung form and substance niyan? Sila naman ang gumawa niyan. Di ba? Kaya sigurado yan, baka bukas nasa Senado na yan. Yun ang gagawin nila. So, ang sunod na gagawin yan, pagbutuhan yan. Ipipresent yan sa plenary. Pagbubutuhan yan ng mga congressman. Ang kailangang buto kasi dyan, 1/3 sa total number of congressman. So, bullseye na yan. Sigurado na yan. Shoot na sa banga yan. Dahil 307 sila. Ang kailangan na buto 103. So, malala natin, ang daming mga votation dyan sa Kongreso na siguradong lusot yan. So, baka bukas, butuhan yan. Sabihin na, tama naman ang form and substance nito. Kailangan i-forward na natin yan sa Senado. So, bukas na hapon. Forward kagad sa Senado yan. Kasi, gahol sila sa oras. Kailangan matapos nila ng December 31 yan. Dahil sa batas, 1987 Constitution, kung saan nila binase ang impeachment case na yan, kailangan it is required only one impeachment case sa isang taon. December 2 na ngayon. So, walang imposible sa kanila kahit ganyan kagahol sa oras. Talagang maipasa nila yan. 1 o 3 lang, kayang-kaya yan. Ngayon, pagdating doon sa Senado, alam ninyo, nagmamadali sila na mapunta sa Senado. Dahil,
Hindi sila sigurado sa Senado kung magkaroon ng eleksyon. Kung palampasin pa nila itong pagkakataon na to, sigurado yan na kung maraming manalo na senador na kakampi kay Sara, hindi talaga ma-impeach si Sara. Pero ngayon, na medyo 50-50 pa yung ibang mga senador dyan, delikado si VP Sara. Kung magbilang tayo, sa Senado kasi kailangan 2/3 vote. 2/3 vote dyan. So ilan sila dyan? 23. Dahil wala na si Angara Malis na si Angara. Nasa DepEd na. So 23 lang boboto. So ibig sabihin, 2/3 ng 15, ng 23, 15. 15 senators ang kailangan para either ang mapawalang sala si VP Sara or makonvict si VP Sara. 15 senators, 2/3 ang kailangan ng boto. So kung abot ng 15 yan, 15 yan, impeach si VP Sara. Ngayon, ang kailangan na boto natin is 8 and 9 votes. Kung isa-isahin natin yung mga senador, kung wala talaga silang, depende siguro yan kung paano paglakad sa mga usapan dyan sa loob ng Senado. Alam naman natin ang mga posisyon ng mga yan, ng mga senador na yan. Kaya, kung mangyari yung butuhan, kung mangyari ang butuhan, aabot na doon sa punto na magiging yung kaso na yan, lulusot na merong reason na talagang ma-impeach si VP Sara, so mag-votation na. Votation sa Senado, dito sa Kongreso, hindi natin pag-usapan yan, sigurado na yan, na ma-aprobahan yan. Pag akyat yan sa Senado, ang mangyari dyan, isang bagay ang pwede i-delay, nalalampas ng 31 ng December. Pagpasok ng January yan, wala na. Kung walang ma-render na decision ang Senado. Dahil sila na ngayon ang judge Sila ang judge, sila ang magbigay ng decision kung talagang ma-impeach na, ma-convicted na si Sara sa impeachment charges sa kanya or not. So, balikan natin yung numbers. It's 15 ang kailangan para ma-impeach si VP Sara. So, ibig sabihin, mayroong balance na 7. 7. Kung yung 7 na yun, madagdagan, magiging 8, 9, 10, hindi na ma-impeach si VP Sara. Kung isa-isahin natin yung mga senador na sa tingin natin bubuto kay VP Sara, isa-isahin natin. Ito, yung nasa PDP, si Ruben Padilla, si Bongo, si Bato de la Rosa. Yun ang siguradong bubuto. Ito yung mga sa tingin ko 50-50. Depende yan kung anong wala pang nakaalam kung ano talagang position nila. Binibilang natin yung possible na bubuto kay VP Sara. Ito ang 50-50. Si Cynthia Villar, di 4 na. Si Mark Villar, di 5 na. 50-50 din ulit. Si Pia Cayetano, 50-50 din ulit. Si Alan Cayetano. Tandaan natin, dito kay Mark Villar, tauhan yan natin ni as a DPWH secretary. So malamang may pag-asa na bubuto yan kay Inday. Na hindi matanggal si Inday. Ngayon, siyempre kung bubuto yung anak, ngayon, bubuto rin yung nanay niya. So, 5 na yan. 5. Si Cynthia Villar, posibleng bubuto yan. Dahil ng mga pronouncement niya in the past days, na medyo ang inclination niya papunta ni VP Sara. Makikita mo naman sa actuations niya, yung mga
mga kahit may iksing mga messages during her interviews, talagang sometimes you can analyze na ang inclination na papunta kay Inday. So, yun na nga, 5 na sila. Ngayon, si Pia Cayetano. Pia Cayetano talagang Duterte yan naman pa. Hindi ko nga malaman bakit nasa ticket ni BBM ngayon. Dahil ba ito sa nasyonalista siya at si Aymen nasyonalista. So, hindi niya pwedeng aalis dyan. At saka si PBBM, nasyonalista yan dati. Ganon din ang tatay niya. Nasyonalista si Marcos noon. Dating liberal, nung unan niyang takbo, tapos naging nasyonalista. So, makikita natin na meron silang attachment sa party. O, ngayon, 6 na yon. Kung si Pia Cayetano, pang-7, si Alan Cayetano. O, ito nga yung tinatawag na mga dynasty votes diyan sa Senado. Si Alan Peter Cayetano, may ref sila ni Inday noon, naalala ninyo. Nung unang kongreso, nung nakalaban niya si Velasco, Alan din yata ang pangalan noon. Nung Velasco na taga Marinduque, yun ang nakalaban niya. Na si Sara, pumabol dito kay Velasco. I don't know kung, kasi matagal na yun eh. During the time of Duterte. Mga politiko naman to. I don't know kung si Alan Cayetano ay papabor kay BP Inday. Depende yan kung paano lakarin ng mga senador siguro na nasa loob ng partido ng PDP. Kasi yan, ano yan, gapangan na yan sa panahon na yan. Pero ang problema niyan, kung mangyari yung nangyari kay Corona, gapangan, iba ang gumapang. Pera ang gumapang. Yun ang problema dyan. Kung noon, pinakamalaking binigay is 100 million eh. Ngayon, kaya magbigay ng 1 billion yan. Ngayong panahon na to, ayuda nga lang, bilyon-bilyon ang halaga. Kaya nila, para lang mapatasik si BP Sara. So, 7 na yon. Si Loren Legarda, ano sa tingin nyo? Papabor ba yan kay BP Inday? 50 din yun. Dahil si Loren Legarda, hindi ko na narinig na openly supported PBBM eh. Di ba? So, pwede rin yan. So, ito 50-50. Pero ang actually na nandyan kay BP Sara, 3 lang talaga. Yung iba, ito na, Nancy Binay. Yung Nancy Binay, kanina nagsalita na hindi siya pabor daw, na it's hindi daw productive kung tanggalin si BP Inday at this time dahil we have a lot of problems. Our country has a lot of problems. So, kailangan mag-ingat tayo with regards to the impeachment case. Ngayon, siyam na yan. Si Mig Zubiri, di ba may galit ito sa present administration? Ano kaya yan? Papabor kaya siya ni BP Sara? Or patuloy siya magiging kasama ng grupo ni PBBM? Yan. Para sa akin, si Mix 50-50 yan. Dahil taga Mindanao yan. Tapos si Loren Legarda, 50-50 din yan. Kasunod, si Barbers. Hopeless na yan. Kasi didimandangan niya yung mga vlogger. Dahil daw, ang ginagawa daw ng mga vlogger ay ano ba ang tawag niya? May term siya dyan na parang pinapahiya yung mga member ng Padcom. Hindi ba kayo nahiya sa ginagawa nyo? Yun lang ang tanong ko sa kanya. Hindi kayo nahiya na ganyan ang ginagawa nyo? Sobrang oppression. Sa ginagawa mo dyan,
parang talagang inalisan na muna ng karapatan yung mga tao na magsalita. Yung mga vlogger na yan. Oh. Kung mayroon mang nagla-libel sa iyo, mayroong nag-a-accuse sa iyo na walang basis, o di isampahan mo ng cyber libel. Ganun lang. Hindi mo lalahatin, pati pa naman yung sinasabi ng mga vloggers na finance ng pugo. Naniwala kayo dyan? Mga vlogger na yan, walang-wala yung mga iba dyan eh. Sabihin mo na tumatanggap ng pera galing pugo. Nakakatawa yan. Gusto mo lang i-connect dyan sa Quadcom hearings. Tsaka, klarong-klaro naman na gusto niyong busalan ang the right of speech natin, ang human rights na karapatan natin na magsalita. Klarong-klaro. Kaya, hindi ka makadinay sa fact na yan. So, yan na, barbers, pang-11. Si Escudero, malabo na yan. Kung yung 50-50 ko, papasok lahat yon, kahit na 8, hindi na ma-impeach si BP Inday. Pero very positive yung outlook natin. We don't know ang mga pag-iisip ng mga senador na to. Kung si Villar naman, hindi mo kayang lagyan yan. Richest family yan sa buong Pilipinas. Richest individuals yan sa buong Pilipinas. Kaya hindi mo malagyan yan. Prinsipyo ang ipairal dyan. O, diba? No. Ngayon, si Tolentino, pang-13. Yun ang hindi ko alam. Pero sa tingin ko, hindi ang buboto in favor of Inday. Kasi bumaliktad na siya eh. Tuloy-tuloy na niya yun. Nasa pa siya. Re-election na siya. Siguro na nasa pa ni ticket ni PBBM. Hindi talaga, imposible yan. Katulad din ni Binay. So, 13, 14, si Aimee, of course. Salita lang yan ni Aimee. Kalaban niya si Tambalos-los. Alam naman natin na mga diskarte na yan na kunwari, pabor sila sa mga Duterte. Para hindi ganong masakit yung impact kung ano mangyari. Para naman may maiiwan na Marcos. Pero Marcos yan eh. Sino bang nangloko kay Inday? Sino bang nagkumbinsi ni Inday na ganyan? Kaya si Inday talagang nabudol. Naniwala siya sa plastikan ni Amy Marcos. So 50 na yan. Of course, si Escudero, hindi buboto yan. Sigurado yan. Si Risa Ontiveros, sigurado yun. Siguradong siya nga partido nga niya ang nagsampa ng kaso. 100% na hindi buboto yan. Si Joel Villanueva, medyo 50-50 yan. Isa pa rin yan sa 50-50. Na pwedeng buboto kay Inday. Kasi may sila eh. May alitan sila ni Sandy ko. Di. Pwede yan kay Inday. Hanggang ngayon, may alitan pa sila. Nagsimula doon sa People's Initiative. Kaya pwede yan maging 50-50. Si Joel Villanueva. Then, sino pa ba? Si Chess, sigurado na yan. Siguradong bumbong yan. Legarda, tapos si Chess Escudero. Sino pa bang mga senador? Yung the rest niyan, kung hindi ko na-mention, yung the rest, kanilang ni PBBM na yan. Barbers, Escudero, na-mention na natin si Hontiveros, si Legarda, 50-50 yan si Legarda. Then si Joel Villanueva, si Tolentino, malabo na yan. Doon na yan sa kabila. Dahil kasama sa ticket eh. Alam nga naman babaliktad ka ngayon. Ngayon kailangan mo ng re-election. Umalis ka kay ni PRRD. Ang daming nainis na DDE sa iyo na sobrang bashing na
inabot mo diyan sa social media, imposible yan. Nakakampi ka, Inday. So, ito, numbers game naman talaga ang Senado at saka politika. Hindi yan dahilan na you commit the crimes na sinasampa nila. Kaya, isa sa mga bagay na siguro magpaiba ng mga isip ng mga senador na gusto pang bumoto against ni Inday Sara, ang mga supporters. Mga supporters, this time talaga, kailangan lalabas na kayo. Pag hindi tayo lalabas, napaka pangit ang mangyayari sa ating Vice President. Pwede siyang ma-convicted dito. Kasunod niyan, kung may conviction, pwede pa siyang mademanda. Once magkaroon na siya ng mga kaso na yan, hindi na siya pwedeng tumakbo. Hindi na siya pwedeng humawak ng posisyon sa gobyerno. Hindi na siya pwedeng maging presidente. Kaya ganyan ang laro ngayon. Kailangan sa ngayon, nakakasana yung EDSA, nandyan na. Yung mga tao, siyempre, inuuna nila yung trabaho nila. But this time, kailangan na talaga na lumabas kayo at you show your disgust, resentment, kung ano man yan, hatred, or galit, hatred, galit, or lahat na mga supporters na hindi nakapunta sa mga activity na yan, kailangan na talaga kayo lumabas. Once lumabas kayo, kasi nakita ng ng kabila na wala, hindi yan makaapekto sa atin kahit na-impeach natin si Sara. Diba tama yung mga sinasabi ko, i-impeach yan. Yung iba nagsasalita, wala, kasi si PBBM, susunod daw si hindi nga sila nga nagplano niyan, playbook nila yan. Paano ang sabihin na sisibakin na raw si Martin? Mangyari kaya yon? Baka si Bongbong masibak bago si Martin. Kitang-kita Kitang-kita ang playbook nila. Yung sinabi ko pa, halimbawa, maglabasan yung mga tao. Maglabasan, dami na talaga. Kahit na maglabasan ang mga tao, kung walang military, walang mangyari. Ihawak nila ang military. Kung mayroong mang breakaway dyan, magkalabanan na, magkabarilan yan. Kasi kung may breakaway yan, wala silang ibang way na gagawin. Hindi pwede yung sasama lang sila sa rally. Merong armed confrontation yan, bloody confrontation yan ang mangyari dyan. Ngayon, anong mangyari? Nag-declare ng martial law si BBM. Kaya talagang, sa tingin ko, napakahirap ng sitwasyon natin ngayon. Once mag-declare ng martial law, yun, maraming huhulihin yan. Sigurado si PRD. Isang tanong din, kung kaya ba nilang hulihin yan? Papayag ba yung mga supporters niyan? Kasi yung supporters niya, hindi naman dito sa Metro Manila, nasa Mindanao. Yun ang mga tanong dyan. Ito si PBBM, si Martin sa si Lisa. Actually, ginagambol nila yung cards nila. Ginilatag na nila yung cards nila ito. They are anticipating na talagang kung ito ang mangyayari, ito ang gagawin natin. Declare term martial law. Martial law, atin na. Hawak natin yung EFP. Hawak natin ang pulis. Kung yung mag-break away rin, kukunti lang, walang mangyayari. Ngayon, kung harang-harang yung mga tao ngayon, the way, yung mentality ng mga pulis ngayon na humahawak ng mga ganyan, tulad sa KOJC, maging bloody yan. Walang pakialam yung mga yan. Kailangan, hindi yan, they will not refrain from violating criminal laws. Sigurado yan. Kaya, mayroon talaga mangyaring malaking incident. Ganyan ang patutunguhan nitong kaguluhan na ito. Kaya hindi yan bibigay. Meron silang barometer ng rallies, barometer nila yan. Wala, hindi yan magpa-prosper. Then, paano natin isusolve? Badalhan natin batalyon na sundalo.
Oh, yun lang. Nagiging ano, nagiging sample yung nangyari sa QGC na walang magawa yung mga QGC. Kahit anong prayer pa ang ginawa nila, binaliwala lahat yun, linalabag lahat yun. Oh, ganyan ang mangyari, I tell you. So, kung ma-impeach man si VP Sara, mag-declare ng martial law yan, sigurado yan. Kung nakita mo naman mga sinasabi ni Juan Ponce Enrile, ba't siya lumabas ngayon? Matagal na siyang nahimbing eh. Meron ba siyang mga pronouncement doon sa mga important na mga events na nangyari sa government ni BBM? Ngayon lang. Oh. Nung isa pa, cool down, kalma lang kayo, let's think about the kahutihan ng ating bansa, mga ganang salita. Narinig na niya yung people power, sabi niya, hindi basta-basta ang mag-conduct ng isang people power. Kaya ba ninyo yan? Sige, kung gagawin niyo, kaya ba ninyo yan? Nakita mo na yung wordings niya. You should remember na siya ang architect ng people power. Nung hindi people power, Marcelo, nung papanahon na ni Marcos Sr. Napaka-ironic na nangyari. Kung ngayon, ironic din unang-una dahil siya ang gumawa ng Marcelo, architect ng Marcelo, siya rin ang bumuwag. Siya rin nagpatanggal ng tao na nag-utos sa kanya na mag-isip paano i-implement ang Marcelo. O ngayon, siya ang bumuwag noon. O ngayon, nag-iisip na naman siya ng Marcelo. Sigurado yan sa the way he acted, yung mga lumabas sa bunganga niya, ganyan talaga ang plan. So pagkatapos niyan, baka naman mapatalsik si BBM. Baka naman siya kasama, babaliktad na naman siya kung si VP Sara man ang mamuno o maging presidente. Napaka-ironic talaga. Pang Guinness Book of Record ang ginawa niya eh. Di ba? Tingin mo, blessing sa Panginoon yung mahabang edad. Pero minsan hindi eh. Noon pa sana tayo nag-wish na hindi na lang siya binigyan ng ganyang kahaba, pero ang Diyos ang nagbibigay eh. Di ba? Pwede binigay sa atin yan tulad ng mga kings na sa Bible na mababasa mo na after King David, puro walang hiya yung mga hari noon. Isipin mo yon, after King David, halos hanggang umabot yung si Jesus, puro walang hiya ang hari na namuno dyan sa Jerusalem sa Israel. So parang ganyan. So ito, yung mga assumption lang naman yan, haka-haka lang naman yan. Baka naman, anong isipin nila na nag-instigate tayo ng anuman sa atin, pang lang yan, sa experience kasi natin sa mga ibang pangyayari, hindi lang dito sa bansa na to, kung sa ibang bansa, ganyan ang takbo. Kapunta dyan. Napakasimpleng formula. Which, time immemorial na yung mga sistema na yan, mga strategiya na yan, na ina-adapt din ng mga ibang leader. So, tayo, na mga supporters ni VP Sara, kailangan na niya ang tulong natin. So, kailan pa tayo lalabas? Kung nakakulong na siya. Pero sa tingin ko, hindi yan magpakulong eh. Hindi yan magpakulong. Or, hindi na tayo makarating sa punto na yan. Dahil inaasahan natin na tayong lahat ay kikilos para sa karapatan natin na patuloy ang demokrasya sa bansang ito. At magkaroon tayo ng freedom na totoo, na libre tayo magsalita sa gusto nating sasabihin. Yung nga sinasabi ng mga taga-West Africa, taga-Africa, na freedom is very elusive and it costs lives for you to have it back. Kaya dapat, nandito pa sa atin, wala pang dumanak na dugo. Sana naman, harinawa na maawa ang Panginoon sa atin na hindi mangyari sa atin yung nangyari sa ibang bansa. Tayo, tandaan ninyo na tayo ay mga Pilipino.
Kahit na ilang beses tayo naging, shall we say, alipin ng ibang bansa, sabi pa ng marami ng mga historian, damaged culture daw tayo. Dahil ang daming nag-colonize sa atin. Pero hindi ako maniwala. Mayroon na tayong awakening sa mga events na nangyari sa bayan natin. Kaso lang, meron lang medyo passive ang mga Pilipino. Yung ibang nakausap ko na dito sa lugar ko, sabi, mga Pilipino, di lack nationalism daw. Hindi ako maniwala. How about Bonifacio? How about yung mga heroes namin, yung si Gabriela Silang? Nahawag yung Gabriela ngayon, nagsampa ng kaso ng impeachment case ni VP Sara. So, itong event, ongoing pa yung event na to. And I hope aware na ang lahat na nakarinig ng vlog na to, yung broadcast na to. And I hope gawin natin ang parte natin para mapabuti, mapaayos, maprotektahan natin ang ating VP Sara. So with this, gusto ko lang request sa inyo na mag-subscribe naman kayo sa channel na to. Then you like, then you share, paki-share sa mga kakilala nyo, kaibigan nyo, para malaman ang mensaheng ito. Para ma-share natin sa iba kung ano ba ang nangyayari ngayong araw na to. So with this, maraming salamat. Good evening and see you in my next vlog.